before the Mass. Prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Para sa Angelus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo.
pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo po sandali. Iniaalay po natin ang misang ito para sa mga sumusunod. Misa ng pasasalamat para sa kaarawan ni Antonio Peneira. Pasasalamat ng Makugay family. Catalina Yarcia and family, Aglibot family, Ramon Sandoval, Arthur Tito Cruz at Elizabeth Cruz, at ni Shaira Joy Ralios. Para sa natatanging kahilingan ng kagalingan ng mga sumusunod, Alfred Allen Buenafe, Lily Limcueco, Yolanda Magcalen, Jennifer Makugay, Melissa Elaine Torres, Belen Caruthers, Rosalinda Perez, Johan Maddox, Pam and Joey, Pete Perez Jr., at Reynan Perez para sa kanilang natatanging kahilingan. Para sa mga kaluluwa ng mga sumusunod, Rogelio Magcalen, Francisco at Flora Tong, Sebastian D., Ignacio Yang, Corazon Sison Aquino, Dominador Diago, Alberto Aglibot, Harold James Santos, Margarita Dagisonan, Raymond Subido Gorgod, Rosalia Canaleja, Lara May Fundivilla, Margarita Dagisonan, Alice at Pedro Perez, Pivis, Henry, Juanito, Rafael, Sabino at Rebecca, Eduvejes Gatus, Michael Unido, Danilo Anonat, Lourdes Palacio, Carmelita Chanco, Milagros Requiron, Gavino Benzon, Magdalena at Domingo Fulay, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingan ng mga kasama natin online. Magandang gabi, mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon at ang ating buwanang debosyon ng ika-6 at huling pagpapakita ng mahal na Birheng Maria ng Fatima. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre David T. Concepcion, ang Mission Station Priest ng Santo Niño de Paz Mission Station, Greenbelt, Makati, at sasamahan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Manuel S. Abogado Jr. III. Magsitayo po ang lahat.
Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala nating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging karapat-dapat na magkilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali nating suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan at may kababaang loob tayo humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen, si Santa Mariang Mahal, kami nawa ay mahangot sa hapis sa kasalukuyan at makapakinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoting naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng tagahuda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trumpeta. Ibigay ang hudyat sa Sion sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo,
ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hentil nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinayag yaong kanyang trono, upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon, sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay tayo. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y lumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit,
Kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu'y, ito ay gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos, kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ipapahintulot ng Diyos ang akin pong panalangin, ay sana kayo'y makarating lahat sa Fatima. Ano po? Para maintindihan ninyo ang debosyon na meron tayo sa inyong parokya. Nabigyan ako ng pagkakataon na makapunta sa Lourdes at kinukumpara ko ito sa Fatima. Maraming nagpupunta sa Lourdes dahil sa kagalingan na hanap at simple lang naman ang hinihingi. Ikaw ay makapaghilamos mula sa tubig na galing sa bukal. Kaya may mga pumupunta doon kahit hindi Katoliko. Basta may sakit, nagpupunta doon. Pero sa Fatima, ang makikita mo lang ay Katoliko. Kung meron mang hindi Katoliko, baka konting-konti. Hindi ko alam kung meron. Anong pinagkaiba ng dalawa? Sa Lourdes, kagalingan, maghilamos ka lang ng tubig mula sa bukal. Sa Fatima, ang hinihingi pagbabagong loob, reparation, merong pagsisisi, at pagdarasal ng rosaryo. Ayaw ng mga tao yun. Mas madali kasing maligo kaysa magdasal, di po ba? No? Mas madaling maligo kaysa magdasal. Mga minamahal na mga kapatid, pero ano po bang mas mahalaga? Gumaling sa karamdaman o kaligtasan? Alin po mas mahalaga? Alam niyo ang sagot, di po ba? No? Hindi bali nang ako'y may sakit na nakapasok ako sa pinto ng langit kaysa ako'y malusog, nasa impyerno naman ako. Di po ba? Ang mahalaga, ako ay maligtas. At ang mahal na Birhen, ang sabi nga, patuloy na gumagabay sa bawat mananampalataya dahil ang kanyang daliri ay palagi nakaturo sa kanyang anak at sinasabing, gawin ninyo ang kanyang pinagagawa. Do whatever he tells you. Hindi niya tinuturo ang kanyang sarili. Hindi niya binubuhat ang kanyang sarili. Palagi siya nakatuon. Itinuturo ang kanyang kamay, ang kanyang daliri sa kanyang bugtong na anak. At mahalagang mahalaga, mayroong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mayroong pagsunod. Ang pananampalataya na walang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay patay na pananampalataya. Kahit magaling kang kumanta, memoryado mo ang nobina,
sinasamahan mo lahat ng prosesyon. Pero kung wala ka naman pananampalataya, wala kang mararating. Wala kang mararating. Anong hinahanap sa pananampalataya? Pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay, ibig sabihin, pagtalikod sa mga pagkakamali at pagyapos sa kung ano man ang tama. Kaya nga, ano sabi sa Ebanghelyo? Kung ikaw, tinalikdan mo ang demonyo, pero hindi mo naman niyapos ang Diyos, ano mangyayari? Yung demonyong yon maghahanap ng 7 pang mas masamang demonyo at pupunta sa iyo at ikaw ay magiging mas masama kaysa sa dati. Mas masama kaysa sa dati. Kaya nga, hindi sapat yung ako ay nakilala ko ang Diyos, hindi sapat yung ako ay nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo. Ang palaging tanong ay, mayroon bang pagbabagong buhay? Ano po ba yung makabagong pagtalikod sa Diyos? The modern atheism. Ano po yun? Hindi yung hindi ako naniniwala sa Diyos, kundi isinasantabi ang Diyos. Meron pong isang kwento, ang isang obispo kung saan sa probinsya, nung dinadalaw niya ang isang parokyano, ang bubungad sa kanya sa sala ay malaking imahin ng Cristo Rey, ang Kristong Hari, at mayroon doon malaking rosaryo, kapuna-puna. At sabi ng kanyang parokyano, ay Father, gabi-gabi dito kami natitipon, dito kami nagsasama-sama, dito kami nagkakaisa para magdasal. Sabi niya, kahanga-hanga naman. Pagkalipas ng mga panahon na matay ang nanay, yung mga bata ang naiwan sa bahay, at minsan inimbitahan uli ang obispo, sabi, Father, matagal na kayo hindi napasyal sa amin. Pasyal naman kayo. At pumasyal ang obispo, pagpasok niya sa bahay, napansin niya kagad, wala na yung imahin. Ang meron ay malaking TV sa sala. At sabi ng mga anak, Father, dito kami nagtitipon-tipon. Nagbibidyoke kami gabi-gabi. Dito kami nagsasama-sama. Nagkakantahan kami. Masaya kami. At tinanong ng obispo, nasaan yung malaking imahin ng Kristong Hari? Nasa ilalim po ng hagdan. Nasa ilalim ng hagdan. Hindi na po kasi kasya dito sa sala. Hindi naman nila tinatanggi ang kanilang pananampalataya, pero marami sa atin, inilalagay na lang ang Diyos sa ilalim ng hagdan. Sa ilalim ng hagdan. Mga minamahal na mga kapatid, anong sinasabi sa unang pagbasa? Hindi mo maaasahan na ikaw ay pagpapalain kung tinatalikuran mo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Sa palagay mo, pag nagpunta ka sa Lourdes, sa France, at ikaw ay maliligo ng tubig galing sa bukal, nang walang pananampalataya, gagaling ka ba? Hindi. Wala yung pinagkaiba doon sa mga taong dala-dala ang ballpen, lapis, papel, at sasabihin kay Father, Father, bless mo naman ito. Kukuha kami ng board exam. Uso pa rin ganyan. Nagpapabless ng ballpen, lapis at papel na gagamitin sa board exam. At tinatanong ko, nag-aral po ba kayo? Nag-aral po ba kayo? Ano sagot? Konti po, Father, pero nagpamisa kami. Sumama kami sa nobina, naway makapasa kami sa board exam. Ano sinasabi ko? Paliguan ko man kayo ng holy water, di kayo papasa. Bakit? Feeling natin, magic. Feeling natin, pag pinatungan ka ng kamay ni Father,
Lahat ng problema mo mabubura nang walang pagsusumikap. Mga minamahal na mga kapatid, pagbabagong buhay, dahil sinabi ni Santo Tomas de Aquinas, ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. Grace builds in nature. We have to cooperate with the grace. Hindi pwedeng puro hingi. Hindi pwedeng puro dasal. Merong pagbabago. Di po ba, no? Gusto natin masaya ang buhay. Gusto natin mapayapa ang pamilya. Pero hindi naman tayo nag-uusap. Hindi naman tayo nakikinig. Hindi naman tayo nagtutulungan. Hindi po ba? Gusto ng mga magulang ang kanilang mga anak ay matataas ang grade. Pero hindi naman nila sinasaway nang hindi ito nag-aaral at walang ginagawa kundi maglaro sa kanilang cellphone. Di po ba, ano? Para bagang pag tumaas ang score mo sa ML, ikaw ay malaki ang trabaho pagdating ng araw. Hindi. Wala rin pinagkaiba yan doon sa mga matatanda, sorry for the words. Ano pa? Na minsan, sabi nga, Father, i-pray over mo naman ako. Ano pong kailangan nyo, nanay? Sana gumaling ako sa diabetes. Ang taas ng aking blood sugar. Ay di niya inaasahan. Nakita ko siyang kumakain. At sabi ko sa kanya, nanay, classmate tayo. Member tayo ng media. Sabi niya, anong media, Father? Mediabetes. Member tayo. Bawasan niyo ang kanin. Bawasan niyo halo-halo. Bawasan niyo matatamis. Ay nakita ko doon sa isang restaurant kung anong binabanata niya. Bawasan niyo mango bravo. Masarap yun eh. Ano sabi sa akin ng matanda? Father, wag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Ha? Ano ka? Di ba? Gusto sarap, ayaw ng hirap, no? Para bagang gustong pumasok sa pinto ng langit nang wala man lang pinaghirapan. Anong sagot ng mga pilosopo? Bakit nga, Father, yung magnanakaw? Hindi naman yun nagsimba. Hindi naman yun yata binyagan. Hindi naman yata umattend ng kung anong formation sa parokya. O, na sinabi lang niya sa Diyos, Lord, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nakarating na sa iyong paraiso. Tama, hindi po ba? No? At ang sabi ng Diyos, nangangako ako, alalahanin kita. Nakapasok yun sa pinto ng langit. Walang ginawa, di po ba? Sana ganun din ako, Father. Sabi ko, nanay, huwag niyong kakalimutan, nakapako yun sa krus. Di ba? Kung gusto niyong ganun kadali ang buhay, abay, ipako muna kayo. Di ba? Baka gusto niyong palitan si Kristo doon sa ibabaw. Ano po? Ha? Magbo-volunteer si Father John, tagapako. Di po ba? No? Di ba? Lahat gusto maganda. Lahat gusto maayos. Lahat gusto malinis. Lahat gusto magsabi kayo. Pero pag nagsulisit ang pare, ay, ano ba yun? Hingi ng hingi. Diba, no? Ganon talaga. Mga minamahal na mga kapatid, suriin sapagkat sadyang hindi ganong kadali. Unang-una, ang magandang buhay, ang maayos sa tahanan, higit sa lahat ang kaligtasan. Inuulit ko, hindi ganong kadali. How you wish, ganong kadali. Alam po ninyo, dati pa akong naka-assign sa Nuestra Señora de Salvacion. Kabikaryato ko ang Fatima. Sa hindi magandang o hindi inaasahang pagkakataon, kasabay ko si Father Raul. Nung namatay yun ang huli kong misa dito. Ano po? Nung namatay, kabikaryato ko siya. Kaya nung iniligay si Father Ed Corosa dito, talagang sabi niya, ay, ayaw ko dyan.
ayaw mo? Ay, namatay. Oo. Sabi, nung lumilipat na, ayaw niyang lumipat. Bakit ayaw mo lumipat? Ayaw ko sa kwarto niya. Sabi ko, bakit? Kukuhiting ka ba noon? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Ha? Maganda na ito noon pa. Hindi katulad sa Nuestra Señora de Salvacion. Ang unang koleksyon ko doon sa misa, 1850. Hindi ko makalimutan. 1850. Ang utang, 740,000. Kino-compute ko, 740,000 divided by 1850. Aba, 100 taon na ako, hindi ko pa nababayaran yun. Ganun kahirap. Kaya ang sinabi sa akin ng yumaong Monsignor Montemayor, kung gusto mo yung bayaran, lumakad ka ng paluhod sa Quiapo. Sabi ko, ha? Kailangan ko bang gawin yun? Pero dahil sa pananalig sa Diyos, pumunta talaga ako sa Quiapo. Tumayo ako doon sa may pinto, tinansya ko. Sinilip ko yung altar at pinto. Sabi ko, kaya ito, kaya. Di ba? Minsan pumunta kayo doon. At nang lumuhod na ako, yung matandang katabi ko, sabi niya, Father! Naku, may nakakilala pa, nakakainis. Mahirap yung may nakakilala, di po ba? No? Father, anong gagawin niyo? Meron akong hinihingi. Lalakad kayong balod. Opo. Father, ano pinagdadasal niyo ang aking parokya? Ay, ang swerte naman nila. Father, isama mo naman ang aking intensyon. Sabi ko, sige, sumakay ka. Di ba? Ang tapang ko. 1999, nagsimula na akong lumakad ng paluhod. Lo and behold, ang hirap pala. Ang sakit sa paa, ang sakit sa tuhod, ang sakit sa hita, ang sakit sa likod, ang sakit sa puwet, ang sakit sa baywang. Sabi ko, Lord, parang hindi ko matatapos. Sinadya ng Diyos na mayroong nakakita at nakakilala sa akin. Para ano? Para mapahiya ako. Kasi kung hindi ako matatapos, sasabihin ng matanda, ay, hindi nakatapos yan. Diba? Nakakaya, ano po? Yung pare, hindi nakatapos. Kaya nung kalahati na lang, sabi ko, Lord, kalimutan mo na lahat ng aking hinihingi. Patapusin mo lang ako. Diba? Pag nakita ko si Father Jun doon, alam ko na kayong pinagdadasal. Ha? Aba, ang problema nun, natapos ko. Ang aking kasunod na tanong, makakatayo pa ba ako? Kasi hirap na nanginginig na eh. Dumapa muna ako doon sa kneeler at doon sa malapit doon sa communion Kasi nagdadasal ko, Lord, sana makatayo pa ako. Mahirap namang na-ambulansya ako, di ba? Sa awa ng Diyos, nakatayo ako, napaupo ako. Mas matagal yung upo kaysa sa luhod. Ano po? Kasi nanginginig ang aking hita eh. Pero ano nangyari? Nabayaran namin ang utang. Nabayaran namin ang utang na 740,000. Nabili namin ng lupa. Napagawa ko ang simbahan. Nag-iwan ako ng 1.2 million sa loob ng 2 taon at kalahati. Anong wow? Ha? Anong pinapalakpakan ninyo? Inaantay niyo lumuhod ang inyong kuraparo ko? Huwag niyo lang antayin. Ano ibig ko sabihin? Sadyang may mga bagay na hindi nakukuha lang sa dasal. Kailangan ng sakripisyo. Inuulit ko, sadyang may mga bagay na hindi lamang nakukuha sa dasal, nakukuha sa sakripisyo. Pag kayo'y nakarating sa Fatima, makikita ninyo ang isang aisle na tiled 500 meters ang haba. I think 100. I mean 500 nga. Alam nyo, pag pumunta kayo doon, makikita nyo mga Portuguese naglalakad ng paluhod. Naglalakad ng paluhod. Tinatanong ko sila, ano pong inyong hinihingi? Ano sagot sa akin? Wala pa akong hinihingi. Nagpapasalamat ako sa Diyos.
Napahiya ako. Maiksi lang ang Quiapo eh. Yun ang haba eh. Sa Quiapo may hinihingi ako. Ito ang haba, may pinagpapasalamat. Inuulit ko mga minamahal na mga kapatid. May mga bagay na hindi nakukuha lamang sa dasal. Kailangan ng sakripisyo, pagbabagong buhay, at higit sa lahat, mayroong isang malalim na pananampalataya. Amen. Natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan, lumapit tayo sa Ama ng may pananalig, dala ng ating idinadalanging mithiin. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at mabigyan ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa matagumpay na pagsasagawa ng Project Carmel at ng buong pusong pagsuporta ng lahat ng mananampalataya sa ating Fatima Care Stewardship Program, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga intensyong inialay sa misang ito, kasama yung mga intensyon ng mga nakikipagdiwang sa atin online. Tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinapasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay iluwal ni Maria nang di bumabawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming mga paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na biren bilang iyong abang alipin, na iyong binibigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal makaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Martin de Porres, ni Santa Jacinta, ni San Francisco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob sa Ama ang ating mga saloobin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkaluban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan kami sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming mga pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanya mga pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuhan, kapayapaan dito sa aming parokya, sa aming bayan, sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumayinyong lahat. At sumayo rin. Pagpalain po natin mga katabi sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Amen. Kung ito'y aming paglalaya, idamot ng pagkapagkabal. Nawa'y mapanagan ka, inirang at harap na umaga. Kahit anong man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Iunos ng bigatin at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ibig mo'y walang pagmamali, inang sinta, inang inigiling. Langlawan kami, aming ina, sa kalangitan naming kita. Nawa'y maging hantungan, pinakamimiti ka, Maria. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Tingin mo'y walang pagmamali, inang sinta, inang kinikilig. Iya sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ibig mo'y walang pagmamali, inang sinta, inang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biren at pagtulad namin sa Kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Sinodo. Sabay-sabay po tayo. Narito kami sa iyong harapan, Espiritong Banal, na natitipon sa iyong ngalan. Ikaw ang tanging gabay namin. Manahan ka sa aming mga puso. Ituro mo sa amin ang daang dapat tahakin at ang pamamaraan upang matupad ito. Kami mahina at makasalanan. Ipag-adya mong maging sanhi kami ng kaguluhan. Huwag mong hayaang iligaw kami ng kamangmangan tungo sa maling daan o di kaya'y malihis sa aming pagkilos. Akayin mo kami sa pagkakaisa upang makapaglakbay kami ng sama-sama patungo sa buhay na walang hanggan. At huwag mawalay mula sa daan ng katotohanan at katwiran. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo na kumikilos sa lahat ng dako at panahon sa pakikipagkaisa ng Ama at Anak magpa sa walang hanggan. Amen. Espes nostras salve, te clamamus, exules Filii Hevae, te suspiramus, gementes excelentes, ihac lacrimarum Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty, everlasting God, who by the cooperation of the Holy Spirit didst prepare the body and soul of the glorious Virgin Mother Mary to become a worthy dwelling for thy Son, grant that we who rejoice in her commemoration may by her loving intercession be delivered from present evil and from the everlasting death. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.
Naalala ko pa nung nilapitan ko si Father Dave para imbitahan para magmisa sa araw na ito. Magre-recollection kami noon ng mga pari ng Archdiocese of Manila. Nasa San Carlos, sa Guadalupe Minor Seminary kami. At salamat po Father Dave, hindi po siya nag-atubili sa pagsabi ng oo para makapiling tayo sa araw na ito at makapagdiwang ng banal na Eucharistia. Kaya ngayon, pasalamatan natin si Father Dave Concepcion. Salamat po, Father, sa pagpapaalala sa amin na hindi sapat yung pagdarasal lang, sabayan ng malalim na pananampalataya at pagsasakripisyo. No? Pagsasakripisyo. Okay? Tayo po magsitayo para sa pangwakas na pagbabasbas. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Ang aking panalangin, inuulit ko, naway makarating kay sa Fatima. Hindi dahil meron kayong hinihiling, kundi dahil meron kayong ipagpapasalamat. Ano pa? Hindi dahil meron kayong hinihingi, kundi meron kayong ipagpapasalamat. Pinagninilayan ko ito. Pag nakita niyo akong nakaluhod uli sa Quiapo, hindi dahil meron akong hinihingi, kundi dahil meron akong ipinagpapasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsitungo kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos, alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa niya ang inyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya saan man naroroon, ay pagharian kayo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung anuman ang inyong mga hinihingi, naway pagkalob sa inyo ng Diyos, ang anumang makabubuti, makababanal, makasasaya, makaunlad, makasasagana na inyong mga buhay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, gayon din si Saint Martin de Porres, naway pagpalain kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang
Hello po, para sa mas maayos na pagpapapicture